na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Tinawag ng Malacanang na fake news ang bintang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naubos na ang reserbang ginto ng Pilipinas dahil kinuha at ibinenta umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na batay sa pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas tumaas noong 2024 ang Gross International Reserves (GIR) ng bansa na $106.3 billion kumpara sa $103.8 billion noong 2023, na ang ibig sabihin ay walang problema ang bansa sa gold reserves. Malinaw aniya na fake news ang sinabi ng dating Pangulo o isang uri ng disinformation upang pasamain ang kasalukuyang administrasyon. Mas tumaas ang GIR natin to $106.3 billion. So, ibig sabihin, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word disinformation sa ad ni Castro. Ipinaliwanag ni Castro na batay sa pahayag ng BSP, ang pagbebenta ng ginto ay regular na aktibidad upang mapalakas ang ekonomiya at ginagawa rin ito noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nakapagtatakaan niyang hindi ito alam ng dating presidente, gayong meron itong economic managers noon na maaring magpaliwanag sa kanya kung paano ginagamit ang gross international reserves ng bansa. I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila, para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news. Kung baga, tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo, para mga, ganun yung dating nila, para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo napaka-aktibo ng
administrasyon, katuwang ang House of Representatives, ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa, yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Mga ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? Ako, wala akong nakikitang indikasyon o karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila isirain yung isang pagkatao. Hindi lang yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos. Tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want maraming mga legal opinion na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication, or that's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa administrasyon niya na may nakaupong citizen na Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Wala pong indikasyon na nagsasabing, hindi nga ho siya vindictive eh. In fact, hindi ho siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ho siyang ginawa. Wala ko siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi or yung nagte-threaten sa kanya. Wala. So, far from it. So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Just to a quick add-on po na, sa mga recent presidents ng bansa natin, I could easily say na si Pangulong Bongbong Marcos yata yung isa sa pinakamabait na eh. It's very far from being a dictator. With all due respect to the people who are saying na dictator si President Bongbong, nakakalungkot kasi na, tayong mga Pilipino, we are attacking yung kapwa Pilipino natin. For what? Let's stop for a minute and think about it. Bakit ba sinasabi ng ibang tao na diktador si Pangulong Bongbong? Dahil ba may basihan o dahil ba may interes ng paninira sa kapwa? In reality, ang kalaban nating mga Pilipino nasa labas ng bansa natin. We should look outside our borders who are trying to bully us. Yung mga ibang bansa na nagsasamantala sa atin, and people and Filipinos who who support these other countries bullying us, yun yung dapat nating may masasabi tayo sa kanila. But President Bongbong Marcos has done nothing but help the Filipino people and help the interest of our country. Thank you, Mela. From Radio Pilipinas, you're recognized, Kat Porbes, for your questions.
Good morning po.